Ito naman ang pag-usapan natin. Speaking of ombudsman, mga kababayan, dahil hanggang ngayon, ang ombudsman na si Boying Rimulya, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ay talaga naman pinag-uusapan dahil ang dami na po, ang daming mga tao ang nabigyan ng pag-asa na pwede nang kasuhan ang mga DDS allies na noon po ay protektado ni Samuel Martires, mga ka-GP Natics. At ngayon, meron na naman panibagong gagawin or plano itong si Boying Rimulya. Dahil nga po, malamang sa malamang, nadala na itong si Boying Rimulya sa experience na yung mga tao ni Duterte nung nagpalit po ng gobyerno ay iniwan kay Pangulong Bongbong Marcos, lahat sila sablay. Lahat sila sakit sa ulo, lahat sila ay may problema. Sakit sa ulo, problema, at lalong-lalo na ay kasabwat, kasama ang mga kapangalan sa korupsyon. Ngayon, mga kababayan, etong mga tao or appointee ni Samuel Martires, pinagbabalot na nitong si Boying Rimulya, mga kababayan. Yung kanya daw mga midnight appointee. Naku, magagalit na naman ang mga DDS nito sigurado. Diyos mio, Marimar. Ayan, mga ka-GP. Alisin natin yung comment dito. Sabi rito, Martires midnight appointees asked to resign. Ayan, pinagre-resign na. Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya has ordered the 204 newly hired employees suspected of being midnight appointees. Walang hiya, mga kababayan. Ang lupit ni ni Ombudsman Martires, ha? Bakit bago pala lumayas ang loko, nag midnight appointees? Parang fly by night, ha? 'Di ba? Of his predecessor, retired Ombudsman Samuel Martires, to tender their courtesy resignation in order to show good faith. Rimulya explained that these employees can still apply again before the anti-graft body. He also ordered the review of the office admission and hiring process. Mga kababayan, a midnight appointment refers to an appointment to a political office that was made in the 11th hour of the term of office of the person vested with the power to issue such an appointment. Mali pala ako. Tama ba ako ng pagkakaintindi dito? Mga kababayan, a midnight appointment refers to an appointment to a political office that was made in the 11th hour of the term of the office of the person vested with the power to issue such an appointment. Okay. Alala ko na. Nag-iwan ng insiders. Mga kababayan, akala siguro ni Samuel Martires may isahan niya si Boying Rimulya. Di sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, nadala na itong si Boying. Bakit? Di ba? Naalala nyo, nagalit pa nga yung iba sa akin, huwag yung sirahan si Boying, sabi nila. Si Boying mismo ang nagsalita, mga kababayan, na itong trabaho na to ay hiningi ko. Di ba? Hindi niya man sinabi na kay Pangulo, pero kanino pa siya hihingi ng trabaho? Di syempre sa Pangulo, mga kababayan. And remember, nung si Boying Rimulya ay talagang hinahanapan ng paraan nila Amy Marcos, nila Torion, nila Topacio, nila Baste Duterte, para lang hindi po siya maging ombudsman. 'Di ba? So, I do believe, mga kababayan, he refers to a person
na talagang mataas sa kanya ay si PBBM. Doon niya hiningi talaga yung posisyon na to para maparusahan yung mga tao at mabuksan yung mga nakatago, mga kababayan, kagaya po ng SALN at yung mga access na hindi mabuksan-buksan dati. So, going back dun sa issue, 'di ba? Na ito, mga kababayan, dahil nga si Pangulong Bongbong Marcos ay nagkaroon ng problema dun sa mga, sabi ni, quote and quote sabi ni Duterte dati, sa mga iniwan niyang cabinet member ay mga regalo. Kaya, 'di ba? 'Yun ang terminology niya, mga regalo. Mga kababayan, pero yung mga regalo na 'yon, sakit pala sa ulo. Sakit sa ulo. Ngayon, syempre si Boying Rimulya, alam nila nung panahon ni Samuel Martires, tikom ang bibig ng mga tao. Halos hindi po yan nagtatrabaho, or sabihin natin, kunwari nagtatrabaho, 'di ba? Pero wala naman talaga. Wala nga mga naparusahan Walang mga nakasuhan. 'Di ba? Nananatili, nag-archive yung mga kaso doon. So simply saying na itong mga taong to, ang kanilang Panginoon ay si Samuel Martires. So para ma-prevent natin, mga kababayan, yung may aso na iniwan na lookout insiders, kasi sabi ko nga sa inyo, nung kay Pangulong Bongbong Marcos, nagtataka tayo, merong puting ahas. 'Di ba? Ang daming mga nagpinalitan na mga cabinet member. Ang daming pinalitan na mga tao ng Malacanang kasi mga tao pala ni Digong Duterte. So ngayon, mga kababayan, yung ginagawa ni Boying, para mawala yung mga hudas, mawala yung mga ahas, courtesy resignation. 'Di ba? Lahat kayo. Pero pag nakitaan naman daw niya, sabi, hindi naman ito personal o personalan. Sabi nga niya, pwede pa rin naman kayong mag-apply. 'Di ba? Pero mag-resign muna kayo, pero pwede kayo ulit mag-apply. Pero siyempre, mga kababayan, pagdating sa ganitong bagay, ang talagang kukunin mo, yung may tiwala ka. Pangalawa, bibihira yung kumuha ka ng mga tao sa last na nakaupo dyan sa pwesto. 'Di ba? Para maiwasan yung pagdududa. Dahil alam natin, at any given time, kapag baka mamaya, itong mga to, alam naman natin yung impluwensya ng mga Duterte. 'Di ba? Pag may iniwan ka doon, regalo na naman, yung pala sakit na naman ng ulo, mas maganda na habang maaga, ito ay mapreventa natin. Habang maaga, mapigilan na nila o mapigilan na ni Ombudsman Rimulya yung gustong mangyari o yung iniisip na mangyari nung mga Duterte. Galawang Duterte din ang Martires, sabi ni Karen Agustin. Madaming takot kay Ombudsman kasi madaming alas at alam nila hindi sila papalagpasin. Dapat lang patalsikin mga midnight appointee ni Martires, baka maka-impluwensya pa yan sa investigasyon ni Ombudsman Boying Rimulya Lamna. Yon, mga kababayan, isa pa yon. Kasi baka maka-impluwensya sila at baka mamaya, pag may mga tao kasi doon na mananatili pa, pwede kasing kontakin yon. Pwedeng baka yung mga papeles, 'di ba? Yung mga dokumento o yung mga kaso doon ay magkandawalaan, lalong-lalo na yung mga ebidensya. Etong si Traitor Martires, nagtanim din, tanim spice who loves Martires. Hindi, tanim spice who loves Duterte. Mahirap kasi pag may anay sa bahay, GP, sisirain at sisirain yan. Correct, mga kababayan, totoo yan. Kaya, etong ginawa nito ni Boying Rimulya, sigurado yan. Pagdating ng kinabukasan, sasagutin na naman yan. Ganyan talaga. Kahit yung mga tao na wala namang kinalaman, pinupolitika nyo, sasabihin na naman ng mga Duterte, lalong-lalo na si Pulong. Pinupolitika nyo na lang lahat. Wala naman silang kinalaman. Hindi naman sila nakikialam sa politika. Hindi, yan na yung mga taong nagtatrabaho lang naman. Ginagawa nila yung trabaho nila tapos tatanggalin mo. Gagano na naman yung mga yan.
Oh. Madami tayo ngayon mga civil service passer, dapat sila naman ang dapat may pwesto sa gobyerno kagaya sa DPWH. Madami tayong mga engineer sa bansa at magagaling na abogado, dapat sila naman ang bigyan ng importansya. Ayun, parang walang kasiguruhan kung lahat ng makukuha mong kasama totoo, karamihan dyan may kanya-kanyang strategy. Hindi, ang pinakamaganda talaga dyan, mga kababayan, syempre, complete turnover, 'di ba? Complete change of pamunuan, 'di ba? Kailangan pag nagpalit ka ng administrasyon doon, lalong-lalo na kalaban mo, opposition, yung pinalitan mo, better to alisin lahat ng mga tao na appointee niya. Dahil baka mamaya kasi mga kababayan, alam nyo naman, hindi po napipigilan yung tinatawag po na utang na loob. Yan kasi ang usong-uso sa mga Duterte. Pag may appointee kita ha, kailangan gawin mo lahat para sa akin. Ganoon, isusumbat sa'yo. So mga kababayan, baka mamaya yung mga appointee nila ay makontak yan, magamit pa sa kalokohan. 'Di ba? Imbes na nananahimik yung buhay ng appointee kahit na wala pong kalokohan, dahil nga may utang na loob, kailangan mong gawin to. Magbayad ka ng utang na loob. 7 taon kitang pinasahod. Di ba? Yun ang mahirap. Daming plan kaso palpak. Tropang dutae. Sir, yung mga appointees ni Martires ay pwedeng magpa-impeach kay Boying. Exactly, pwede din. Pwede din, mga kababayan. So, kailangan talaga, i-secure mo muna yung area mo bago ka magtrabaho ng maayos. Kapag hindi mo na-secure yung area mo at mayroong ahas na aaligid-aligid, mga kababayan, would you believe na ikaw ay makakapag-trabaho ng matino? 'Di ba? Yung tenga mo, isa, nandoon eh. Kailangan mong palakin parang kawa. Tapos yung isa naman, mga kababayan, nagpo-focus ka. Mas maganda, para mawala yung alinlangan mo, shut them down. Alisin mo na lang sila. Lahat ng tauhan ni Martires ay gagamiting balakid sa pamumuno ni Boying. Para isang galaw ng Office of the Ombudsman, delikado ang anay, mahirap yan. Tama, dapat iisa. Kasi katulad niyan, di ba, mga kababayan, meron akong sinasabi nung nakaraan na dapat alisin na rin. Itong si Teddy Boy Locsin. Dapat alisin na rin yun. Parang ganun. Di ba? Hindi, sino pa? Si si Soljen Guevara. Biruin mo, ang direksyon ng gobyerno pa ganun. Tapos yung mga tao na yung paatras. Soljen Guevara, tapos itong si Martires, Tingin ko baka mag-counter-attack mga bata ni Martires, alam na. Nawawala sa wisyo tanaw ng utang na loob. Sa una, okay, kalaunan, nagkakasungay. Correct. Hindi, at saka alam naman natin, hindi talaga naaalis yung utang na loob, mga kababayan. Maganda ang utang na loob in the first place. Maganda talaga yan. Kapag sa mabuti mo ginamit. Pero kapag ang utang na loob, mga kababayan, siningil ka sa dulo o sa huli ng mga taong nag-appoint sa'yo, tapos pagagawin ka ng masama. 'Di ba? Yun ang mahirap Dahil napipressure ka, dahil nakinabang ka sa kanila ng matagal na panahon, susundin mo rin. Sige, sundin ko. Pag nahuli, ikaw lang ang yari. Yung nag-utos sa'yo, wala na. Sigurado yun. So magandang progreso to, mga kababayan. Sabi ni Boying Rimulya, you don't want to be arriving in a place tapos lahat ng empty seats na in-expect mo na fill up na bigla. Considered as parang midnight appointees, I hope they can reapply and some of them to hand in courtesy resignation just to show a good faith. Yun, mga kababayan. Sabi naman ng mga dito, gusto mo maghari-harian, tangak. Hindi ganoon. Alam mo, it's a common knowledge, mga kababayan, pag nagpalit ng gobyerno, 'di ba? Nagpapalit din ng mga tao. And it depends on the current, mga kababayan, 'di ba? Kung sino yung nakaupo, depende sa kanya kung gusto niya pang kunin
yung mga nakaraang empleyado. Kung ito naman ay talagang maayos, kung ito naman ay productive, why not? Pero kung itong mga to ay magiging pabigat, 'di ba? At hindi mo mailagay yung mga gusto mong mga tao, 'yun ang mahirap. Pero it's a common knowledge. Itong mga to, maka-comment lang no? Gusto maghari, Normal naman yan Kahit nga nung sila, mga kababayan, nung Duterte, ang umuupo, humawak sa mga pwesto na yun, pinagsisiparin naman nila yung mga tao ni Pinoy dati. Sabi ng isa, suspected pa lang pero pinagre-resign agad. Ombudsman na hindi marunong mag-afford ng due process, ang sabihin mo, Ying, meron kang mga gustong ipasok. Totoo, may gusto talaga siyang ipasok. Yung mga tao, mga kababayan, na pinagkakatiwalaan niya. Yung mga tao na alam niya na iisa ang galaw sa kanya. Mahirap naman gumalaw na opposite ang direction niyo. Diyos ko, mga kababayan, parang ngayon lang pinanganak sa mundo yung mga tao nagko-comment dito. At due process naman talaga yun. For delikadesa, di ba? Sabi ni Danny Taling, Sir GB, pwede ba yun, sir? Boying mamili ng mga tauhan niya para maiwasan mo ilabas yung mga confidential matters. Pwede po. It's a common knowledge, mga kababayan. Na sabi ko nga kanina, every time na magpapalit po ng liderato, pwede silang mamili ng mga taong gusto nilang ilagay dun sa pwesto na yon, lalong-lalo na kung yung mga tao ay talagang expertise on that area. 'Di ba? Kung alam nila yung galawan dyan. Kita mo, mga kababayan, si Boying nung lumipat sa ombudsman from DOJ, dinala niya si Asik Labano. 'Di ba? Ginawa niyang assistant ombudsman, etong si Asik Labano. So may tiwala siya doon. Kumbaga iisa yung galaw nila. So pwede rin po, mga kababayan. Bago bumaba, parang si Digong lang, bago bumaba, nag-appoint ng mga SC Justices para siguraduhin na may haharang sa kaso sa kanya. Ako, nakita ko din yan. Hinala ko rin yan mga kababayan. Tama, kahit nga sa barangay nung napalitan kapitan namin, kasama kaming bumaba. Ayan, 'di ba? Isa na 'yan, Mama Ros, tama po 'yan. Mga kababayan, para magbigay daan doon sa mga taong ilalagay ng bagong liderato. Common knowledge. Kumbaga, yan na yung nakagawian Expected nyo na yan. Huwag na kayong umiyak. In short, dapat kaalyado ng administrasyon, bawal ang didishit na bobo. Correct. Yun lang yun. Di ba? Ma'am Priscilla Ramasami, yun talaga yun. Pinakamaiksing explanation. Okay, iwanan na natin yan. Iyak na mga DDS. At ito pa, mga kababayan, pag-usapan naman natin. Joel Villanueva, mga kababayan,